Binaligtad lang pala. Damartian, nako, pag nakulong si Culaong, wala nang dodonat yan. Baka isilid na lang yan sa Inidoro. O, Brian De La Cruz, Farmville, meron siya. Golden Takore, walang farm yan. Tumakas yan sa zoo. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin yan sa Manila Zoo. Eli Macruz, greetings from Turkey. Tawang-tawa ko. Okay, so balik na po tayo dito sa video ni MG. Online seller, mga kahombre ko. Ay, nga pala, humarvest ko yung hito namin, ha? Baka gusto nyo ng hito, mura lang, 2.20 lang 1 kilo. Ito nga, nagtitinda nga ako sa TikTok ng ng cellphone eh. Oo, sa Lazada, kung ano mga tignan nyo yung mga video ko dyan, ha? Wala namang masama dyan, ha? Pero akala ko ba, trilyonaryo ka? Ang babae ko ng 5,000, kung ang anak ako ng 5,000, bibigyan ko ng tigit-tigit 1 bilyon lahat. Hindi ko pa rin mauubusan. Sabi ka ako, ako, sumikat ako dahil bilyon-bilyon ang inubos ko para sagipin yung Pilipino, lalo na nung COVID. Ako po, ipinanganak akong super yaman. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila, sunugin nila ako ng pera nila. Pero sisiguraduhin ko, hindi pa ho ako napapasok. Ubos na yung pera nila. Pero pag sila ho sinunog ng pera ko, pati ngipin at buto nila, abo na. Yung pera ko hindi pa ho naaabo. Sinungaling ka lang pala? Mayaman ka, alam mo kung saan? Sa kasinungalingan. Norman, gusgusin, palakpakan sa ulo ang putang ina yan. Ulo. San Pablo'y, hinahanap mo ba ako sa Facebook? Dito na lang tayo sa main ko kasi wala eh. Lagi naman ako nare-report. Eto mga kahombre ko, i-follow nyo din ako. Let's go. Sa mga hindi nakasubaybay, meron na ho tayong 50 videos mga kahombre ko ukol kay Norman Gusgusin. At ayon sa mga kupal na intelektual sa internet, ito daw ay gatas, nagatas, 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 mga kahombre ko. And yes, we are almost there because sa season 3 natin, malapit na tayong makamake ng million! Paldo! Strong Igorot at work! Sa last video ay sinagot na natin ang paulit-ulit na issue na binabato ni Norman Gusgusin ukol sa di umano'y peking abogado. Oo. At ayon ho mga kahombre ko kay Gusgusin, sabi ni Mark Martinez, wag magdamay ang bata. Yes. Oo, kahit yung anak ni Makagago, hindi ko naman dinamay. Yung asawa ni Makagago, hindi ko naman dinamay yan. Kaya lang gumagawa lang talaga sila ng complaint ko, no? Para makatabla doon sa mga ikinaso ko sa kanya. Yun lang yun. Una sa lahat, mga kahombre ko, wala ho akong sinabi o insultong ginawa kahit kailan sa anak ni Norman Gusgusin. At kung meron man, ayon ay ang ating kaibigan na si Food Genius. Siyempre, siya yung nag-post niyan. Hindi ako. Wala kang patunay na ako yan. Continuously fake allegations ang sinasabi mo na ako si Food Genius. Hindi ako si Food Genius, ha? Tandaan mo yan. Ang gulo na nga ng utak mo. Minsan, ako si Food Genius. Mamaya natin titirahin yan kasi nga si MG ang pinakapinuno nila. Siya ang pinuno ng Food Genius Group, si MG. Minsan, si Yulen Marcos si Food Genius. Si Food Genius sa issue mo. Hindi, kilala na natin yan. Oo, may budol-budol yan. Oo. Si Yulen, kita mo, nakilala ko na. Makakahon na yan. Yung mga pinagpo-post niya, todas siya. Todas na siya. Oo, todas na siya. Oo. Pag uwi niya sa Pilipinas, tospok na siya. Oo. Oh, Yulen, uwi ka na daw dito sa Pinas. Oo. Yari ka kayo, Yulen.
Hay nako, ano ba talagang nangyayari sa utak mo, Norman Gusgusin, ha? Wala na ba talagang laman yan? Oy, hello. Ang bobo mo, puking ina mo. At sinabi niya, mga kahombre ko, na hindi niya daw dinadamay ang akin. Oo, kahit yung anak ni Makagago, hindi ko naman dinamay. Yung asawa ni Makagago, hindi ko naman dinamay yan. Ano yun? Hindi daw niya dinadamay ang akin. Oo, kahit yung anak ni Makagago, hindi ko naman dinamay. Yung asawa ni Makagago, hindi ko naman dinamay yan. Kailan yan? Anong date niya yan sinabi? Hindi niya daw dinadamay ang aking. Oo, kahit yung anak ni Makagago, hindi ko naman dinamay. Yung asawa ni Makagago, hindi ko naman dinamay yan. Ano to? Hindi ka ba nahihiya na baka mapanood ng anak mo to at mapanood ng asawa mo to kung paano kita lapastanganin ngayon? Ulitin ko, aaraw-arawin kita hanggang sa mapanood ng anak mo para hindi ka ba nahihiya mapapanood ng anak mo to na puta wala ka palang bayag, duwag ka. Oh, yung anak ni Makagago, panoorin mo to. Oh, yung tatay mo walang bayag, gagabalat. Oh, yung asawa ni Makagago, oy, kung sino ka man. Oh, panoorin mo to. Oh, yung asawa mo walang bayag, gagabalat, puro bunganga lang. Nakakahiya sa anak mo. Hindi ka ba nahihiya baka mapanood ng anak mo tong video ko? Ha? Na yung tatay niya duwag na katulad mo. O, di ba? Ulitin nga natin. Ito yung sinabi mo. Nito lang. Oo, kahit yung anak ni Makagago, hindi ko naman dinamay. Yung asawa ni Makagago, hindi ko naman dinamay yan. Ito yung sinabi mo few months ago. Putang ina mo, puki ng nanay mo, kaputa-putahan ng ina mo, putang ina mo, puta asawa mo, putang ina mo, makabaho, puta nanay mo, kaputa-putahan ng ina mo, puta asawa mo, putang ina mo. Ulitin nga ulit natin. Puki ng inan to? Lopez ang asawa. Ipalo ko pa yung mukha ng asawa niya eh. Na Lopez eh. Tatautin mo ko sa isang gago na asawa Lopez? Gusto mo paguntugin ko pa silang dalawa pag nagkita kami. Lopez ka pa dalala ba? Tatakutin mo pa ako. Sampal-sampalik ko pa ng titi sa mukha yan eh. Ako, nasaan naman ang patunay mo na idinamay ko ang anak mo? Ilabas mo nga. Ilabas mo kasi. Huwag ka puro hearsay. Kaya ka nababaon sa kaso eh. Kaya ka nakukulong. Alam niyo mga kahombre ko, sa totoo lang, ito yung taong pinakamahirap sa lahat na ipaglaban sa korte. Kaya sa totoo lang, bilib ako sa abogado niyan. Kaso mga kahombre ko, mukhang mahal ang kukuhanin ng abogado niyan dyan. Kasi hindi mapagsabihan. Paano mo ipapanalo ang taong gustong makulong siya? Kasi wala naman siyang ginagawa, mga kahombre ko, kundi ibaon ang sarili niya. Sabi, Tama. Alam niyo, tama si MG. Ganyan ng problema nung mga dating abogado ni Culaong na nakakausap ko. Ganyan, yan ang problema nila. Kahit yung isang abogado ni Culaong na nakakausap ko noon, yan din na sinasabi sa akin, Mac, paano ba to? Ganto, ganyan. Ano ang gagawin ko? Bakit ganyan? Ang tigas ng ulo. Lalong na problema nung lumabas yung mga audio recording ni Yama. Lalo na problema doon, yung abogado. Pero mo, nakalive ako, aakyat si Culaong. Nakalive yung Mansion pa tawag dun sa channel niya na 1 million subscriber. Mansion pa dati tawag dun. Ang nakalive sila Yama, biglang aakyat yan. Magpapakulay. Magsasabi yan, magpapakulay yan. Pag ako nakakita ng 5 pula, aakyat ako sa live. Yun naman mga diehard kay Culaong. Magpapakulay, $100, 10,000 yen. Magpapakulay ng mga euro, Canadian dollar. Kami magpapakulay, mga 10 pa minsan nagpapakulay eh. Akit talaga si Culaong. Pero madilim. Tapos pag-akit ni Culaong, pagkatapos ng live na yon, naka-private na. Ipa-private na kasi nga, makikita ng mga tao na si Culaong umakyat sa live. Ganun po yan si Culaong noon. Kaya tama, totoo yung sinasabi ni MG. Mahihirapan ang abogado na maipanalo ang laban ni Culaong sa korte kasi nga
matigas ang ulo, mayabang. Ko nga sa inyo, mga kahombre ko, this is a hard job kasi mahaba. Pero mga kahombre ko, this is actually fun and easy rin sa isang banda kasi siya naman mismo nagbabaon sa sarili niya. Tama. Siya mismo ang nagbabaon sa sarili niya. Lap trip talaga, mga kahombre ko. Wala talaga to. Nako, Norman Gusgusin. Wala tayong usapan, akala kayo dyan kung anong gagawin nyo, basta taon-taon, bayad ako ng tax ko sa assessor. Taon-taon, updated ako ng tax eh. Kapag oras ko na ipa-bulldozer ko yan, lalayas kayo. Opo sir. May tatlong matigas. Tatlong matigas! Yung binakurang ko na yun. Gabi-gabi, tinauulan ko ng Armalite O, di na yan. Grabe naman palang magkwento si Norman Gusgusin, mga kahombre ko. Ulitin nga natin, ano daw? Gabi-gabi, tinauulan ko ng Armalite Gabi-gabi, tinauulan ko ng Armalite Grabe! Ipa-check nga ho natin, mga kahombre ko, sa PNP FEO kung totoo nga ba na pwede siyang magpaulan ng Armalite sa probinsya. Excited ako. Pupunta nga ho ako sa PNP FEO, i-check natin kung may LTAP nga ba itong tao na ito at permit to carry kasi mukhang may Armalite siya. Ulitin nga natin. Gabi-gabi, tinauulan ko ng Armalite Gabi-gabi, tinauulan ko ng Armalite Pinauulanan mo pala ng Armalite? Yung mga kawawang tao sa probinsya Nako. para paalisin sila with force? Hindi totoo yun. Ako, kwentong bayan lang ni Kulaong yan. Diba? Pero sa bagay, mga kahombre ko, sa kanya na mismo nang galing. Pero sabi ko nga, nuknukan ako ng sinungaling nun. In what reason? Bakit ako nagsisinungaling? To protect my interest, to protect my business, and to protect my pocket from the profit I have gained in my business. I really don't care if there is an illegal or legal. If there is necessary for me to lie, I lie. Pero grabe to! Gabi-gabi, tinauulan ko ng Armalite Gabi-gabi, tinauulan ko ng Armalite Pinaulanan ng Armalite? Ha? Seryoso ka ba? At ako'y nananawagan, no, mga kahombre ko, ha? Sa PNP FEO ay napakapangit to na image ang ibinibigay na naman ng isang Norman Gusgusin sa inyo. Kung itong bagay na ito ay nakakaligtas sa inyo. Kasi paano nangyari na nagpapaulan daw ho siya? Ayan, klarong-klaro sinabi niya. Gabi-gabi, tinauulan ko ng Armalite Gabi-gabi, tinauulan ko ng Armalite Ng Armalite dahil may tatlong tao o tatlong pamilya yan na ayaw umalis sa kanyang lupa. So, Alala niyo po mas okay pa kung kung aamin si Kulaong na talagang pinaliliparan niya literal ng Armalite. Yung lugar. Let's say meron siyang 100 Armalite, ihahagis niya. Mas okay pa yon. Kesa yung sasabihin ni Kulaong na binabaril niya yung dun sa may lupa niya, binabaril niya yung lugar, maraming tatamaan ng ligaw na bala niyan. Pag ganyan, nako, yun ang delikado, Kulaong. Sabihin mo na lang, Kulaong, sa susunod na live mo, ikaw ay nagpapaulan ng Armalite. Ibig sabihin, meron ka 100, ihahagis mong ganyan sa bubong. Nagpaulan ka ng Armalite. Literal. anong klase ho to? Old Wild West na ba itong bansang ito? May patunay na siya mismo nagsasabi at nagkakwento sa mga kakwentuhan niya. Siya pala ho ay may Armalite at nagpapaulan siya. Gabi-gabi, tinauulan ko ng Armalite Gabi-gabi, tinauulan ko ng Armalite Ng Armalite para matakot yung mga tao. Pero i-check natin yan, mga kahombre ko. Titingnan natin kung meron ba siya talaga na proper documents para magkaroon ng Armalite. Alam niya, sa totoo lang, si Kulaong, talaga, pinapahamak talaga yung sarili. Marirealize niya rin siguro yan, pagtanda niya na, pag naghihingalo siya, no? Yung kataga na less talk, less mistake, siguro maiintindihan niya rin yan. Pagdating ng panahon na dapat nakinig ka sa akin. Dapat nakinig ka sa akin Norman, na less talk, less mistake. Kasi araw-araw ka nagla-live, araw-araw ka nagsasalita,
ng hindi maganda, araw-araw kang nababaon sa mga kaso mo, nadadagdagan ng kaso mo. Light mga kahombre ko ha, hindi ho normal na pistol yon. If I am not mistaking mga kahombre ko, ang Armalite ho ay para lang sa mga government personnel tulad ng mga police, di ba? Ng NBI, yung mga CIDG, yung mga yan lang yung may karapatan gumamit ng Armalite. Sa tingin ko lang ha, kasi ano na yan heavy weapon na yan mga kahombre ko, iba na yan ha. Pero si Norman Mangusin ho, yan ang sinabi niya. Gabi-gabi, tinauulan ng walang Armalite ha. Gabi-gabi, tinauulan ng walang Armalite ha. Armalite pala, patay ka ngayon. Tingnan nga natin kung totoo yan, ha? Sa live ni Gusgusin, pinahiwatig niyang, Bakit di mo banatan? Wala ka kamong kinalaman hindi mo magawa. So, ibig sabihin, baka nga. Ano iisipin namin? Baka nga. Hati ka. Kaya nga meron kayong tap-tap, di ba? Kaya meron kayong tap-tap. Diyan sa ano nyo. Sa live nyo, meron kayong tap-tap. 250, di ba? 250. Nako po, ayan na. Alam nyo eto, dito sa issue ng Armalite na yan at meron pong mga nakatira daw doon sa bahay, sa lupa niya, may mga nakatirik daw na bahay. Ito yung naisip ko itong video na to. My partner, Antonio Chavez. Actually kami po yung property administrator po ng Antonio Villamor. So, senior, na yung sukat po ng kabuuan ng lupa niyan ay umaabot po siya ng 37,000 hectares. Hindi. 39. No, yung Philippine Tanga po. 4,000 yun. Yun ang 4,000 na yun. Yung isang title po dito, ito po yung sulat ng Register of Deeds, ayan, ni Ariel Vallejo, Register of Deeds po ito, ayan, na kung saan po ito sa Santiago po siya na-sign, na pinaparequest po namin dito ng certified true copy, doon sa nasabing itong title na to, ayan. Ang kabuuan po ng sukat nito ay napakalaki. Isa rin po ito sa naging issue na sinasabi ni Francis Leo Marcos na mayroon siyang malaking lupain sa Santiago, Isabela na nagbinta siya, na nandun makikita natin sa YouTube, na sinasabi niya na kami ho ang tunay na ho talaga na nag-admin yan, administrator. So very clear, ito po ay mayroon na pong mga affidavit ng publication. At the same time, mayroon po itong mga memorandum na kami po ni Attorney Chavez at saka extrajudicial po ng pamilya. Antonio Villamor Sr. Apo. So ngayon, ang aming pakay ho dito for clarification, kasi ito, Mr. Register of Deeds, no? Mr. Vallejo, kung ikaw ho nakapaggawa ng title na hindi derivatives dito at hindi po siya nagkaroon ng transaction doon sa mga tagapagmana ni Antonio Villamor Sr., nakikiusap po ako sa iyo, isurrender niyo po yan. Dahil any transaction na hindi po nagbula sa angkan ng Villamor ay fictitious po yan. Hindi ka meron ka pero magawa. Apo. So yun po yung aming panawagan ngayon, ng lahat ng Register of Deeds magmula sa Quirino, Santiago, at sa Quirino, Nueva Vizcaya. Nueva Vizcaya. Apo. So, 3 municipalities po yan na nasa sakupan. Province, sorry. 3 province po yan. Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya. Apo. So, gusto po namin malaman at gusto po sana namin makausap si Francis Leo with regards doon sa issue na pinalabas na malaki ang lupain niya, nagdodonate siya sa mga mayor, simbahan, school. Opo. Okay. So, yun yung pinalalabas niyang binenta niya na i-donate na 40 million. No, hindi natin masabi. Basta ang issue Yun po yung dito, dinideclare niya sa YouTube 40 yun million. nasa YouTube lang po. So, kaya po kami nandito. Gusto po namin maklaro sa kanya na kung sino ang nasa likod sa kanya. At ito ho ang meron itong investigation sa TFTM, no, sa Task Force ni Tulong Malines, na hanggang ngayon ang administrator ng LRA kahit kailan ay hindi po kumikilos dyan. Okay. Useless po ang Task Force ni Tulong Malines ay ID ng LRA at the same time po yung yung DNR po na nakapag-approve ng survey ito na hindi po Dumaan sa inyo. Yes. Sige po, so marami pa talagang katiwalian na nangyayari pala sa area. Ayan. So, okay po ba yung audio ko?
Nagpalit kasi ako, nalobat yung isa eh. Yan, nalobat tong isa. Meron ako nakareserbang isa. Kaya po, tinatanong ko baka mamaya nawala yung audio. Pero wala naman ako nakita nagko-comment ng mute. Katulad kagabi. Ayan. Yan po, si Kulaong, ito nga po yung issue ng land grabbing. Ayun, salamat Patricio. Ayan. So, ito, issue ng land grabbing ni Kulaong. Kaya naisip ko, paano magkakaroon ng lupa si Kulaong doon na sinasabi nga meron pang nakatira? Kung yung nanay tatay nga niya nakikitirik lang ng bahay. Ibig sabihin, ang tanong dyan, paano na-acquire ni Kulaong yung mga lupa na yun? Sana mapasilip din yan sa mapasilip din yan sa LRA, sa mga ahensya ng gobyerno, DENR, ano ba yung isa? Merong isang bureau ng gobyerno na nangangalaga sa mga lupa-lupa ng mga tao, ng mga Pilipino. Yun sana masilip. Kasi po, yung land grabbing issue na ito, etong video na nasa harapan ninyo, itong video na to, 4 years or 5 years ago pa po ito. Sana nga, buhay pa yung diyan, yung nagre-reklamo diyan. No? Kaya, para ma-actionan at baka yung lupa nila na yon hindi pa rin nila nababawi kay Kulaong, di ba? Pwede lang kontakin si MG para matulungan sila na mabawi yung lupa nila.